Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon, at tinatalakay din natin ang mga napapahanuhong issue sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Sa ngalan po ni Ms. Camille Simbulan, ako po si Lara Sanuan. Ang Alagang Amosob din po ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz tuwing linggo, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ang ating episode ngayong araw ay pinamagatang Pananampalataya sa Gitna ng Alon. Kaya samahan niyo po kami sa talakayang magbibigay ng gabay, lakas at pag-asa sa ating mga seafarers o Pilipinong mandaragat, kanilang mga pamilya sa bawat paglalayag. At of course, isang very special guest po ang nandito po kasama po natin. Isa po siyang sister ng Congregation of the Sisters of Jesus Good Shepherd o mas kilala bilang Pastorel. For more than 15 years po, naka-assign po siya sa Stella Maris Manila bilang School Program Coordinator. And as part of this program, she helps conduct values enrichment seminars for graduating maritime students nationwide, promoting faith, integrity, and responsible life at sea. At syempre, kasama ang kanilang chaplain at team, patuloy din siyang nagbibigay ng pastoral care sa mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya through hospital visits, prayer services, at spiritual formation. Kaya, let us all welcome po. Maraming salamat po sa pag-unlak ng ating imbitasyon, Sister Vicky G. Sanchez, SJBP. Welcome po sa Alagang Amosup, Sister. Thank you po for inviting us. Maraming salamat po at magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ayun po, salamat, Sister. So, simulan na po natin ang ating kwentuhan, Sister. No? Salamat po sa pagpapaunlak ng aming invitation sa Stella Maris. Sister Vicky, para sa ating mga tagapakinig po, lalo na po sa mga pamilyang mandaragat, ano po ba ang Stella Maris at ano po ang pangunahing layunin nito para sa mga seafarers? Ang Stella Maris po ay isang Catholic organization providing pastoral care to seafarers regardless of their nationality or religion. Ito po ay kilala din bilang Apostleship of the Sea. Ang Stella Maris po ay, ang ibig sabihin to ay Star of the Sea, isang title po ni Blessed Virgin Mary na tinuring siyang gabay at tagapag-alaga sa mga mandaragat o sa mga naglalayag. Ang pangunahin naman pong layunin nitong Stella Maris ay ang pagbibigay ng pastoral care sa mga seafarers, mga marino, mga mangingisda, at ang kanilang pamilya, pati na po sa mga kadete, sa mga maritime students o lahat ng mga nagtatrabaho sa dagat. Ito po ay
nagagampanan po sa pamagitan ng spiritual care, yung pagbibigay po nagmimisa po. Kasi ang bawat port po o bawat center ay mayroon pong chaplain at may mga volunteers. So pag humiling po sila ng misa, mass on board, tinutuganan po namin. Tapos yung yung mga dormitories, nagmamas din po. Mayroon din pong prayer meeting, Bible sharing, Lectio Divina, pagdarasal po ng Santo Rosario. Tapos, nagbibigay din po itong Stella Maris ng emotional and moral support po, lalo na doon sa mga nahihirapan, medyo napapagod, mga nalulungkot, gano'n. Tapos, mayroon din practical help din po sa kanila, katulad ng pagdating nila doon sa port, may mga nagre-request po sila ng transport from Stella Maris. So, ang Stella Maris po ay nagbibigay ng free transportation from to and from the port upon request po yon. Tapos pagdating doon sa mga Stella Maris centers or sa mga Siemens Club o Siemens Center, pinoprovide po yung free wifi, free internet, tapos yun ding pagka may mga problem din sila, may emergency, tinutulungan din po ng Stella Maris. And of course, with the help of ITF din po, yung International Transport Workers Federation. Tapos po, ang Stella Maris din po ay pinagtatanggol po ang karapatan ng mga seafarers and fishers. Lalong-lalo na po yung mga victims po ng unfair treatment, unpaid wages, yung human trafficking, abandonment, ganun po. Dito po sa Philippines, mayroon po tayong kaibang program po sa ating mga graduating maritime students. At ito po tinatawag nating Values Enrichment Seminar. Kasama po sa team si Father Paulo Prigol, ang amin pong director dito sa Stella Maris, Manila. At kasama din po si Ma'am Evelyn Del Rosario. Dito po sa Values Enrichment Seminar ay ini-enrich po ang ating Filipino values. Tapos pinag-uusapan po ang mental health issues, the rights and duties of seafarers, at tungkol po sa Stella Maris centers na pwede nilang lapitan sa panahon ng pangangailangan. Dumadalaw din po ang Stella Maris sa mga seafarers or family members na may sakit, particularly na po sa Amosop Hospital. Yes po. Yung first week of March, nandoon po kami sa Cebu. Na-witness po namin yung regular pa lang nagmamas ang director ng Stella Maris Cebu sa Amosop Hospital. Si Father John Mission, siya yung director doon sa Stella Maris Cebu. Tapos dumadalaw din yung mga kanilang mga staff doon sa Amosop Hospital. Kami naman dito po sa Maynila, dumadalaw din po kami dito sa Amosop Hospital. Regular po, Wednesday, Friday, and Sunday. Kaya very grateful din kami sa opportunity po na ibinigay po sa amin na makadalaw po sa mga Weekly po yan, sister. Weekly po. Ang kasama kami, mayroong isang sister, ako, usually sa ko sa male ward. Tapos yung isang sister sa female ward siya. Kasama niya yung mga seafarers' wives. Ako naman usually kasama ko yung mga seminarians. Pagdating ng Sunday, mga seminarians lang po. Tsaka tumutulong din po sila doon sa pag may mass po doon sa Amosop Hospital dito sa Maynila. Yung ino-organize din po ng Stella Maris, yung mga seafarers families sa mga parokya. Kasi po, maganda din po kasi mayroon silang support group. Tapos, binibigyan din po ng kahalagahan ang mga mangingisda, yung mga local and international fishers in cooperation with the ILO or International Labor Organization. Tapos, aside from this po, meron din pong celebration ng National Seafarers Day. Ito naman pong National Seafarers Day ay nasimulan ito noong 1996. Ang nagbigay po ng nitong ating president, former president, the late President Fidel V. Ramos.
ano po yung under Presidential Decree number 1094 series of 1997. Dineclare po niya yung National Seafarers Day to be celebrated every last Sunday of September. So last September po, nag-celebrate po tayo ng 30th National Seafarers Day. So sa darating na September 27, Makikita po ulit tayo, sister. Ang Amos of Stella Maris sa National Seafarers Day Committee. Opo. Tapos po, so yung nag-spearhead lang po ang Apostleship of the Sea or Stella Maris sa celebration in cooperation with yung mga shipping and port authorities po. Kaya yung mayroon din kasi tinatawag ng National Maritime Week, no? So, yung National Seafarers Day, yung last Sunday. Pero yung week na yun, yung National Maritime Week, the last week of September. So, ang mga agencies po, government agencies, napapalitan po sila ng nila, no? Paglilid. Yung pong PPA, PCG, at saka yung Marina. Last September, ang PPA, inilipat po nila yung Philippine Ports Authority. Doon sa Marina. So, ang lead agency for this 2027 celebration ay ang Marina. Marina na po. Marina na. Okay. Opo. Meron din tayong mga activities sa ating mga maritime students katulad ng mga grand parade, oratorical contest, on the spot art contest na madalas na ginaganap din po doon sa Amosop Convention Hall. Kaya nagpapasalamat po kami kay Dr. Oka for his generosity to lend us the venue. May food na. Tapos minsan pa nagbigay pa siya ng prize para doon sa mga contestants. Okay. Kaya grateful din kami sa kanya. Tsaka pati na din po yun sa mga lahat na mga sumuporta. Yung mga tumulong doon po sa celebration. Mayroon din po tayong boses ng Marino para doon sa mga seafarers, saka yung photo walkie contest. Then meron ding mass during the National Seafarers Day, at saka mayroon ding ecumenical memorial rite at sea to remember and to pray for all seafarers who lost their lives at sea. So, yun, ang PCG din ang laging nagho-host. Yung wreath laying po natin. Tapos yun, pupunta dun sa dagat, tapos yung throwing of the wreath, no? To remember and to pray for those who lost their lives, sa mga seafarers. Ayun po. So, ayun po na pakinggan po na ating mga tagapakinig. Ang napakaraming layunin po na ginagawa. Very busy po si Sister. Maraming salamat po. Nakikita ko po yung inyong mga sa page nyo po sa Stella Maris, yung inyong mga hospital visit. And very happy po ang ating mga seafarers, especially yung mga seafarer wives na talaga pong gusto po nila na may nakakausap po sila. Tama po, Sister? Yes po. Okay po. So, pagpapatuloy po ng ating tanong, Sister, kung yun po, since nabanggit po natin na talagang direct po kayo nakakausap ng mga seafarer families, especially po yung mga wives po na naiiwan dito, parents po ng mga seafarers natin na mga single. May ibabahagi po ba kayong kwento? It can be from a seafarer po or sa kanilang pamilya na tumatak sa inyo or gusto niyo pong i-share sa ating tagapakinig ngayon. Kung paano po nakatulong ang Stella Maris or any inspiring story po would like to share. Marami po mga stories, pero itong isa nito ang isi-share ko na yung isang Filipino seafarer na nakulong po siya sa ibang bansa. Yes. Dahil sa isang kasong may kinalaman sa droga na ayon sa kanya ay planted. So, kilala ang bansa iyon na napakahigpit. Kaya medyo mabigat yung para sa ating seafarer na nakakulong doon. Mabigat yung kanyang pinagdaraanan. Pero sa awa ng Diyos, sa tulong ng ating mga networks doon sa lugar na iyon, at lalo na din yung mga lay missionaries, Yes, mga volunteers sila na regular na dumadalaw doon sa kulungan, unti-unti naibsan yung kanyang mga kalungkutan niya at saka yung pag-aalala niya sa kanyang pamilya. Kami naman dito sa Philippines, no, dinadalaw din namin yung kanyang pamilya dito sa Luzon, no. Tapos yung pagdalaw namin, yung nagbibigay niya ng spiritual and moral support sa kanila sa panahon na naranasan nila yung matinding pagsubok. Sa paglipas ng panahon,
sa tulong ng ating pamahalaan, sa tulong ng agency, nakalaya ang seafarer. Opo. So, kasama sa pagsundo doon sa airport, ang kanyang pamilya, Yes po. kasama din yung dating director namin sa Stella Maris sa Stella Maris. At saka, siyempre kasama din ako doon. Opo. Nasubaybayan niyo po Oo. ang kanyang... Oo. Kaya, yung bang tunay na nakaantig talaga nakakaantig ng damdamin yung bang muling pagkikita ng pamilya niya. So yung nakakaantig hindi lamang doon sa pamilya mismo kundi pati na rin sa amin sa Stella Maris yung kagalakan ba na muling pagkikita, Opo. bunga ng sama-samang panalangin, pag-aaruga at malasakit. Opo. Tsaka, nabigyan niyo po sila, sister, ng pag-asa. Oo. Kasi malamang po nung time po na yun na malamang naisip po nila na wala na pong pag-asa, na parang hindi na po nila makita yung path na liwanag na at least all throughout po ng journey na yun, ginabayan niyo po sila at nagbigay po kayo ng mga positive na mga ganun po. Maraming salamat po. And I'm sure po kung makikinig po sila ngayon ay sila po ay talagang magpapasalamat po sa inyong gabay at hindi niyo po sila pinabayaan. Ginaid niyo po sila hanggang sa makabalik po dito ang seafarer. So, very inspiring story po. Thank you so much, sister. And, of course, si Director po niyo that time. Ay, si Father Sabino Bernardi. Po, shout out po, Father. Ayan po. So, sa sunod naman, sisters, yun po. Meron po tayong unfortunately and sadly, meron pong tensyon na nagaganap ngayon po sa Middle East. So, paano nyo po sinusuportahan naman po, hindi lang yung mga seafarers, yun po, pati yung mga pamilya po nila nandito sa Pilipinas? Kung may request po sa amin ng panalangin, prayer mass or blessing, tinutugunan po namin. Tapos kung may nangangailangan po ng financial assistance, lumalapit din po kami sa Stella Maris UK. At with the help also of ITF, ICE1, ganun. Nahandang tumulong tulad ng panahon nung panahon ng pandemic. Opo. Nung panahon ng pandemic, ang daming natulungan na seafarers. Around 7,000 seafarers families. Kahit na hindi na gaanong malaki yung naibibigay sa kanila. Pero sa panahon ng krisis, talagang malaking tulong po para sa kanila. Kaya talagang marami mga nagpapasalamat talaga sila doon sa maliit na naitulong sa kanila. Opo. Tapos alam po natin na may mga aktibo po na programa ang ating pamahalaan na sinusuportahan po ang ating mga OFWs, ating mga seafarers at ang kanilang pamilya, lalong-lalo na nitong panahon ng Middle East crisis. So, in-encourage po namin yung mga seafarers at yung families nila na pwede silang lumapit sa DMW, sa OWA at saka DSWD. Tapos, we will try to make them aware also yung mga seafarers na pwede silang mag-refuse to sail doon sa mga areas po na high risk. Tulad ng Red Sea, Gulf of Aden, Strait of Hormuz, Gulf of Oman, Persian Gulf, na ito may nakabatay naman sa advisory ng DMW. Opo, tama yan, sister. Muli po, gusto po namin i-emphasize sa ating mga seafarers and their families na yun nga po, knowledge is power, and we'd really like to educate them every time and to remind them na yun nga po, may mga karapatan po sila na kung kailangan po ma-inform sila kung saan po sila rutang dadaan. And kung feel nila na hindi sila kampante or very high risk po yung ruta na yun. Tama po kayo, sister, na. And there are lots of advisories po na paulit-ulit po na pinapost kayo ng DMW, ng AMOSUP, at iba po mga government agencies na they can refuse to sail kung talagang hindi po nila nais pagpatuloy ang paglalakbay doon sa ruta na yun. And sister, nung sinabi niyo nung po ng pandemic, kasi during that time po talaga very uncertain, di po natin alam yung mangyayari. So, maliit o malaking tulong po. I'm sure po na malaking pasasalamat po yung naramdaman po nila nung mga natulungan niyo pong pamilya. Yes. Opo. So, ayun po, since ang Stella Maris po pala ay hindi lang, of course, sa Pilipinas, global po ang presence ng Stella Maris po para sa impormasyon ng ating mga tagapakinig. So, sister, paano po ninyo naabot ang mga seafarers sa iba't ibang bansa at paano sila makakalapit or makakahingi ng tulong? Kung, let's say, kung wala po sila sa Pilipinas or there are certain ports po na naroon po sila na gusto po nilang lumapit sa Stella Maris. Okay po.
Naaabot po namin ang mga seafarers sa iba't ibang bansa sa pamamagitan po ng ating mga networks. Opo. Okay. Ang Stella Maris po ay present in 320 ports. 320 ports. Yes, Opo. across 70 countries. Tapos dito naman po sa Philippines, mayroon po tayong 16 Stella Maris centers. Tulad po ng Stella Maris Manila, kung nasaan po ako kabilang. Tapos mayroon po tayong Stella Maris Cebu, Stella Maris Batangas. Opo, yung mga main Stella ports Maris- po na yung mga- Okay po. So bawat ports po, mayroon po mga chaplains, tulad ng sinabi ko kanila. Ang ano po ngayon, actually itong aming ano ngayon ay nagbago na po ang aming national director, yung aming national chaplain, dati si Father John Mission ng Cebu. Opo. Ngayon ay si Father Conrado Estafia or Father Dongdong ng Talibon, Bohol. Opo. So, siya na po ang Conrado din po. Conrado. Kapangalan po ni Conrado. Doc. Oo nga. No? Opo. Okay. So, siya na po ang national director ng Stella Maris Philippines. Opo. Congratulations, Father. Congrats, Father. Hope Father we'll Dongdong. meet you soon. Yes. Opo. Tapos nakipag-ugnayan din po ang Stella Maris sa mga shipping companies at mga port authorities. Nakikipagtulungan din po ang Stella Maris sa mga International Yes Maritime po. Organization, ILO, IMO, ITF, gano'n na. Tapos sa mga seafarers po ay makakalapit po sila o makakahingi po ng tulong sa pamagitan po sa pagbisita ng mga Stella Maris centers na malapit doon sa area kung nasaan sila. Opo. Tapos pwede rin silang lumapit sa mga chaplain o sa mga volunteers na bumibisita po sa barko. Yes. Tapos pwede din silang gumamit ng mga sa social media, yung Stella Maris Facebook, Page. Messenger, page. Pangalan po Stella Maris. Stella Maris. Okay po. Actually, ang dami mga Stella Maris. Kasi nga, 320 ports. No? Pag nag-search ka Stella Maris, ang dami niyan. Mga lumabas sa Stella Maris. Kung gusto nila, hanapin nila yung Stella Maris Manila. Stella Maris, kung nasaan, kung ang pamilya ay taga Cebu, Stella Maris Cebu. Ayun, Opo. okay. So, yun din yung kung hindi rin alam nung seafarer kung saan sila lapit, pwede niyang makipag-ugnayan siya sa pamilya niya at sabihin niya sa pamilya, lumapit ka sa seafarer center, dyan sa Stella Maris Center, dyan sa kunwari taga Bohol sila, o dun sa Bohol, sa Tagbilaran, o sa Talibon. So, kung saan man sila malapit, pwede nang doon sila lumapit, humingi ng tulong. So, yun, naaabot namin sila kahit na doon sa ibang bansa. Kung may problem nga, noon mayroong isang seafarer na namatay, ang ginawa po ng kinuntak namin ng Opo. pamilya. Tapos yun, nagkatulungan din ng So, yun din ang namin gusto na hindi nag-iisa ang seafarer. Opo. Kahit saan sila, pwede silang lumapit ng mga Stella Maris centers o kahit na anong Christian or institutions, kasi ang dami pong Christian institutions na tumutulong din po sa mga seafarers. Isa na Opo. doon ang Stella Stella Maris. Opo. Maraming salamat, sister. So, ayan po, talagang napakarami pong ports and ang global presence po ng Stella Maris. So, ayan. So, talagang maabot po kayo ng mga seafarers. Ayan. So, yun naman po, para naman po sa mga pamilya ng ating seafarers na naghihintay naman po sa kanilang ligtas na pagbabalik. Ano naman po ang maipapayo nyo kung paano nila haharapin po yung mga ganitong uncertainties? Katulad po ng pandemic, ngayon po may mga tension sa Middle East, na may mga seafarers po tayo na stuck pa rin po doon sa mga lugar na yon, like high-risk areas or mga war zone po, ganyan. Para sa pamilya po ng mga seafarers, masasabi namin, manatili po kayong konektado sa isa't isa. Gamitin yung bawat pagkakataon na makapag-usap. At ang simpleng mensahe ay nagbibigyan na ng lakas loob para sa isa't isa. Opo. Sa mga bagay na hindi natin hawak o hindi natin kontrolado, ipagkatiwala natin ito sa Panginoon sa ating panalangin araw-araw. Tapos humanap sila ng support group o Opo. suporta. Makipag-ugnayan sa mga kapwa, pamilya na. Sa mga sa mga parokya, mayroon po mga seafarers families. Kaya pwede po silang malaking yung support group
Ganun. Tapos, mari din sila makipag-ugnayan sa Stella Maris sa lugar nila. Tapos, masasabi na namin na alagaan nila ang kanilang kalusugan, yung mental health po nila. Yes po. Oo. Tapos, pati na yon kanilang pamilya. Panatilihin nila yung kanilang daily routine, yung bukas na komunikasyon, no, sa loob ng kanilang tahanan. Tapos panatilihin rin nila ang pag-asa. Kahit may takot, piliing magtiwala dahil hindi sila nag-iisa. At ang kanilang paghihintay po ay hindi madali, pero naging magaan kapag may pananampalataya, suporta at pag-asa. Ayan. So, napakaganda po ang yung mga mensahe po. And I'm sure, maganda po yung ganong reminder po, no, sa mga seafarers at kanilang family. Na communication, usually po nakita po natin sa Facebook na masabi lang ng seafarer na okay kami dito. Yun po yung mga nakikita natin, yung mga nag-update po ng mga seafarers sa kanilang family na okay kami dito, nandito na kami sa port na ihatid na kami dito, ganon. So, malaking ginhawa po para sa pamilya ng mga seafarers. Yan. So, panghuli na lang po, sister, no? So, ano po ang yung mensahe na maaari magsisilbing gabay at lakas ng loob? Baka medyo may mga nabanggit na po kayo na magandang mensahe, pero baka meron pa po kayong nais sabihin, no po, na para magbibigay gabay at lakas ng loob po sa mga seafarers at kanilang mga pamilya. Para po sa mga seafarers, kayo po ay hindi nag-iisa. Kahit saang dako man kayo ng mundo, marami pong mga taong handang tumulong sa inyo o umalalay sa inyo. Opo. Tandaan po ninyo mga seafarers, ang inyong sakripisyo ay mahalaga at lubos na pinahahalagahan para sa inyong pamilya at sa ating bansa. Kaya po, manatili kayong matatag, maingat, at may matibay na pananampalataya sa gitna ng hamon sa dagat. Para naman po sa pamilya, ang inyong pagmamahal at suporta ay nagsisilbing lakas ng inyong mahal sa buhay. Panatilihin po ninyo ang tiwala, pag-asa, at bukas na komunikasyon. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa mga organisasyon na tumutulong katulad po ng Stella Maris. At para sa lahat, sa kabila ng distansya at pagsubok, ang pagkakaisa at pananampalataya ang mag-uugnay sa bawat isa. Laging tandaan na may pag-asa at liwanag sa bawat paglalakbay at sa bawat sakripisyo ay may magandang patutunguhan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sister. So, ayan po, napakagandang mensahe po para sa ating mga Pilipinong mandaragat, lalo na po nasa tension, kalagitnaan ng tension po sa Middle East or saang lupalot noon po ng mundo. So, dumako naman po tayo ngayon. So, bilang ng pagtatapos, so, pagpatuloy po natin kumonek sa AMOSUP, meron po tayong AMOSUP Contact Center. Maaari po kayong tumawag sa ating landline numbers. 825 po yan from Mondays to Fridays, plus 632-8527-8491 hanggang 98. At maaari po kayong tumawag using mobile phones, Globe, plus 639-457-955-5345. And sa smart naman po ay plus 63920-437-1496. Mag-subscribe na rin po kayo para maging updated po, no, sa mga kaganapan po, mga announcement and advisories sa AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. At mag-subscribe na rin po kayo sa AMOSUP official YouTube channel. And for more details, you can visit our website at www.amosup.org. And ngayon po, nagkaroon na rin po ang AMOSUP nang nakatalaga po tayo ng AMOSUP Help Desk para po sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosup.org. Huwag po kayong magatubiling mag-reach out po sa AMOSUP at maaari nyo po itong i-share po itong impormasyon na to sa inyong mga kasamaan sa barko at kanilang mga pamilya. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Susan Aizon, Melodionela, J. Arevalo, Hiro Lucero, Erin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas, at of course, ang ating ka-AMOSUP na si Miss Shane Lontok. Maraming salamat po muli, Sister Vicky, sa inyong oras, pagbabahagi po ng pag-asa, pananalig, at inspirasyon para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Napakaganda po ng sinabi nyo na hindi po sila nag-iisa. Ayan po.
malamang yun po talaga magbibigay ng lakas ng loob sa kanila na they're not alone in this journey. Naway magsilbing lakas at gabay po ang talakayan natin ngayong araw. Patuloy po nating ipanalangin ang kaligtasan ng lahat ng seafarers sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang lamang po ang mga Pilipinong mandaragat, but lahat po ng seafarers. Lalo na po sa mga lugar na may tensyon sa Middle East, kabilang ang mga rutang malapit sa Strait of Hormuz at iba pang high-risk areas. Ipanalangin din po natin ang kanilang mga pamilya na nanatiling matatag, patuloy na nagdarasal, at puno ng pag-asa habang hinihintay po ang kanilang ligtas na pagbabalik. Pagbati po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union, at inibong sumaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Muli ako po si Larissa Nuhan. On behalf po of our program host Miss Camille Simbulan, ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.